Hi guys! Welcome back po muli to another weekly Kapalaran Tarot Scope reading from November 27 to December 3, 2023. Napakabilis ng panahon. Nararamdaman nyo na ba ang Pasko? Parang hindi ba? Hindi ba? Ang bilis, ano? So, mag-start na tayo sa inyong reading for this week. Unahin natin ang mga water signs. Pero, syempre pa, una-una dyan ang mga Cancer. Tayo rin po pala, kita nyo naman dito. Nakikita nyo ang ating live. Live rin po tayo sa ating Facebook. So, mag-start na po tayo, ano. Cancer. November 27 to December 3. Kuha tayo ng ilang messages. We'll be straightforward sa ating reading para sa inyo ngayong linggo. Cancer this week. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer this week. Ayan, parang may padighay pa si Moonchild. Ang hirap pag live na live. Wala nang edit. Cancer this week. Ano may iwan natin para sa kanila? Cancer. Cancer ngayong linggo. Ano may iwan natin? Ayan, may bumagsak na dito. Para sa mga Cancer, ayan. Paisa-isa yung bumabagsak. Guys, maring hindi ko lang mapuna agad yung mga comments nyo. Ano po? Para dire-diretso tayo sa reading. Cancer this week, ang dami nang bumagsak. Yung pinaka-exact message na babagsak dito para sa mga Cancer. Maring hindi nyo lang makita yung pag-shuffle, guys, ano? Pero sa camera, kita naman po. Okay. Knight of Pentacles ay narito. The Five of Cups, Five of Swords. Uy. Okay, the Page of Wands, the Page of Swords, and the Three of Pentacles. Okay. Cancer. Ngayong linggo, actually, ano, bilang Cancer din ng Moonchild, may relate lang ni Moonchild. Hindi, pero sa totoo lang, 50-50. May pagkakataon marahil for some of you, just only take what resonate po. Na, alam, mangangati ang inyong mga paa. Na gusto niyong bigyan ng tugon, pag-aksyon, or puntahan ng isang lugar, ng isang tao sa inyong buhay, or mga kahit naisin niyong gawin, yung mga personal niyong hangarin. But at the same time, parang merong pumipigil. Parang wala kayong higit na kalaban dito, kundi ang inyong mga sarili rin. Kumbaga, yung tiwala. Okay, yung tiwala sa sarili na hindi nyo bigyan ng pag-aksyon. Parang pinopostpone nyo yung mga gusto nyong gawin. Just because, maaring, kasi sa realidad po, ay magkakaiba pa rin tayo ng sitwasyon, posisyon. Maaring busy kayo. At itong mga personal goals nyo, or ilang personal, sabi ko nga, intention nyo sa buhay, ay pinagsasantabi nyo na hindi nyo mabigyan ng pag-aksyon kahit gusto nyo. Dahil na rin sa ilang hinaharap nyong mga responsibilidad, obligasyon. 5 and 5. So, gusto nyo makita ng pagbabago, Cancer. Na hindi posible, tayo po ay weekly, kahit sa simpleng ideya, plano pa lang ito, na gusto nyong gawin, or ilo-look forward nyo sa hinaharap, or sa mga susunod na buwang ito, or next year na, yung mga goal nyo, ano ba yung mga New Year's resolutions nyo, Cancer? Parang ready na kayo to move forward. But at the same time, parang may pumipigil pa. Maring meron pa kayo ditong kinukonsider. Na napakaganda kasi hindi lang sarili nyo ang inyong iniisip eh. Siyempre pa, itong trabaho, sitwasyon, relasyon sa inyong paligid. Pero ulitin ko, huwag nyong pagdudahan yung kakayanan nyo. Kayo pa ba? Paangatin yung pagiging multitasker nyo. Magagawa nyo, magagampanan nyo mga bagay-bagay, balance lang, time management. I know hindi madali yan. Kahit si Moonchild, nag-i-struggle dyan. Kasi andito yung pangarap eh. Parang ang dami nyo pang gustong gawin sa buhay nyo. But at the same time, sabi ko nga, merong pumipigil. At dyan, parang nadidisappoint lang kayo sa inyong mga sarili kapag hindi nyo nabibigyan ng pag-aksyon. Or halimbawa, kapag meron kayong, diba, ito parang message talaga kay Moonchild, meron kayong mga New Year's resolutions, halimbawa lamang. Ngayon pa lang, nararamdaman nyo to. Gusto nyo ng pagbabago. Mentally, emotionally, physically. Pero parang nahihirapan, may struggle dahil ang busy ng buhay. Hindi nyo tuloy mabigyan ng something ng sarili nyo, ng prioridad, kumbaga, sa mga gusto nyo gawin pa
Kahit sa mga yung mga intensyon, sabi ko nga, kahit sa simpleng hobby, or mga nice niyong sports, ganyan, para bang nalulungkot tuloy ang ilan. Pag-iisip, kailan kaya? Ulitin ko, kung nanaisan guys, mag-set kayo ng ilang goal. Isulat nyo, okay? Isa-isahin nyo. Hindi naman kailangan ma-pressure. Hindi kailangan magmadali. Take everything one step at a time. Ano ba? Susundin, okay? Susundin at susundan mo lang. Parating at papunta ka doon, Cancer, sa gusto mong patunguhan. Manatiling bukas sa ilang posibilidad. The Three of Pentacles ay narito. This week, halo-halo actually andito lahat. Meron kang kailangan pahilumin din. It could be physically, again, mentally, emotionally. Parang yung feeling yung highs and lows. Cancer ngayong linggo. Sala sa lamig, sala sa init. So, alalay lang din. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Wala kang higit na kalaban dito. Walang competition dito. Don't be too overwhelmed din. Kasi parang overwhelming ng ilang bagay-bagay. Mag-focus ka lang sa iyong hangarin, pangarap, at sa iyong sariling pakiramdam. Dahil walang imposible para sa iyo. Cancer. Hi Scorpio! Ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran tarot scope. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Para sa mga Scorpio. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Guys, I know hindi nyo nakikita yung pag-shuffle natin. Medyo struggle kasi. Pero no worries, sa-upload natin to. Maya-maya lang din. Makikita nyo. Mapapanood nyo ulit. Pwede nyo balikan. Para sa mga Scorpio. Anong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo? Ayan, may bumabagsak. The Queen of Wands reverse. Scorpio, this week. Scorpio. Para sa mga taong makakapakinig nito, the Tower ay narito. The Page of Cups. Sige, ayan na. Meron nang bumagsak. The Fool is in reverse. And the Four of Pentacles. This one is in reverse. Okay. So, dito palang unang umangat sa akin ay may patungkol sa pera. May ilang changes kung pwedeng maramdaman. This week, tayo po ay weekly kapalaran tarot scope, guys. Changes, it could be positive or negative. Or meron kang hindi aasahan or ngayon palang maramdaman na ito, nararamdaman mo na, Scorpio. May ilang, halimbawa, extra expenses or bills, payments kang kailangang tugunan, na dito wala kang ibang choice or options, kundi harapin talaga. The Four of Pentacles, the Fool. So, maaring dito, eto, hindi ko tatamisan guys, pero I know kaya umaangat ito dahil upang iparating sa inyo na ano man ang pwede nyo kaharapin. If ever mag-apply ito, just only take what resonate po, tayo ay general message. Na parang mabigla kayo at one point na may kaugnayan against sa pera o trabaho. Pero more on, kasi Four of Pentacles, the Fool, sa ilang, yun nga po, payments, bills, sa pamilya rin, merong involved dito na parang merong pagka-short, eto sa realidad, I know, kasi magkakaiba pa rin po tayo ng sitwasyon, posisyon, kung kaya nyo naman, I mean, hindi ito problema, something na magiging malalim. Kahit sa simpleng lang, parang kumbaga maaaring maramdaman nyo na mas mataas yung ibang galawan ngayon when it comes to money, yung ilang paglabas nyo. Maybe this is just a reminder for some of you na kapitan nyo lang yung tamang responsibility nyo, na alam nyo yung paraan nyo, kung paano nyo pinanghahawakan ng inyong income. Or, kasi parang meron ditong hindi inaasahan. The Page of Cups, Queen of Wands reverse. Andito yung control rin for some of you, Scorpio. Kayo yung maaring tumulong or magbigay ng tulong or kahit paano sumuporta. Sabi ko nga, maaring ito ay sa pamilya, higit na mag-reflect. Especially kung, ito reversal po tayo every time. So, kung hindi ito mag-apply mismo sa'yo, sa ilang family members, kung merong, kumbaga, ayan, sinisip po na po ang chat. Live na live. Merong na-short or merong parang kailangan ng support kahit sa simpleng enerhiya. Kasi money is energy. Ay, andyan ka. Ikaw yung parang aalalay, Scorpio. Okay, the Tower, ito kasi yung mga unexpected. So, expect the unexpected this week para sa inyo, Scorpio.
Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo para sa bagong linggo from November 27 to December 3, 2023. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward po sa ating reading today. Para sa mga Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message Pisces this week. Pisces, may umaangat dito. Guys, pwede nyo itong panoorin mamaya ulit. I know hindi nyo nakikita sa live natin yung baraha, pero kasi nakatutok yung camera naman. Mamaya upload natin din to. Mapapanood din po para sa ilan na hindi nakasubaybay sa live. Okay, may ilang cards na dito. Okay, the 6 of Cups ay narito. 6 and 6, 6 of Wands, reverse, 6 of Cups, the 5 of Swords, reverse, the Chariot. So, medyo marami, hindi natin ito pipigilan. 7 of Cups, the 2 of Cups, reverse, and the Hermit. So, Pisces ngayong linggo, unang-una, 6 and 6. 6 of Cups, 6 of Wands. Eto, sabi ko nga hindi ko ito tinatamisan. Ano po? Pero, sa true lang, maganda yung possibility this week para sa inyong Pisces. Merong success. I-claim na natin ito. Merong hindi man ito ganun kabongga, kalaki, or kaliit sa inyong paningin or sa paningin ng ibang tao sa inyong paligid. But this is something, achievement, success, fulfillment. Kumbaga, ang fulfilling sa feeling nito kasi nalagpasan nyo. Maaring tahimik na celebration lang. Or maybe isang message po ito. The 5 of Swords is in reverse. 6 of Wands reverse na nyo naman. Parang gintong-ginto yung message ko nakaraan sa Pisces. Tama ba ako? Minsan halo-halo na yung aking naiisip. Pero Pisces, celebrate naman din. Celebrate your small wins. Yung iyong naipapanalo. Patuloy. Ito yung mga live natin. Walang edit-edit to guys. Diretsahan, nabubulol-bulol ang Moonchild. Etong mga patuloy nyong nalalagpasan na laban sa inyong buhay. I-celebrate nyo rin daw yan. Okay? Deserve nyo yung recognition or appreciation kahit kayo lang, kahit sa inyong mga sarili, ibigay nyo yan. Kasi deserve niya, nakakatawa. Kasi parang naalala ko talaga yung reading ko. Para sa inyong mga Pisces. Meron something positive, potential, possibilities when it comes to your career or work or sa direksyon na inyong kinakaharap ngayon. Ano mang estado nyo ngayon sa inyong buhay. Kung saan kayo nagbibigay diin, especially. Andito yung mas makikitaan nyo to ng improvement. In short, may improvement or even development na kahit paano maisip nyo or marirealize nyo ay may nararating pala, may progress pala, or nakikita pala ako, na-appreciate pala ako. Or sabi ko nga, kahit sa simpleng selebrasyon sa inyong mga sarili ito, Pisces, hindi na babalewala yung inyong patuloy na pagsusumikap, okay? Yung inyong patuloy na laban o ipinaglalaban na posisyon o relasyon, yan ay pinapahalagahan, kumbaga. Okay. The 2 of Cups reverse, the Hermits, parang talaga to, mga personal intentions and hangarin. Parang low-key lang kayo this week, but at the same time, buo, okay? Buo yung celebration. Andito, umaangat yung celebration. Gaano man, again, kalakihan, kaliit. May medyo, Moonchild, medyo 50-50 na naman tayo dito. Yes, magsasaya, but at the same time, parang ang private lang, low-key lang, tahimik lang kayong magsasaya. Okay? Maring dito involve ang kapareha at pamilya. May something celebration. Other indication, ito hindi posible. Sabi ko nga may success eh. So definitely merong pag-level up. May recognition kahit sa simpleng appreciation ngayong linggo. At hindi posible ang ilang offers or ilang new clients ito if you're self-employed. Ilang proyekto, bagong projects, why not? Pero alalayan lang din ng sarili, Pisces, okay? Kasi 2 of Cups reverse, alam mo, syempre pa, na matutugunan ang mga gawain. Kasi if this is something extra,
Diba, kapag merong extra income, of course, kaakibat niyan ay yung extra responsibility rin. So, ayan naman. So, happy Sean Day. Hindi. Siyempre pa, kailangan, alam nyo rin sa inyong mga sarili na ito ay mapapanindigan or maharap. Alalay lang din, okay? Nang hindi kayo nasusobrahan kasi parang ready rin kayo na sumabak, na tumanggap, na gampanan ang mga obligasyon na ito. Pero alalay lang sa part ng hindi ka nasusobrahan, okay? Alalahanin mo rin yung ikaw, physically, mentally, magpahinga rin. Do some reflection. The Hermit ay narito. Take some time off your busy schedule na magpahinga, mag-relax. Ayan, relax din pag may time ngayong linggo, Pisces. Hi guys! Welcome back po muli to another weekly Kapalaran Horoscope. Gemini na tayo. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Gemini this week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Gemini this week. Ayan, may bumagsak na. Gemini ngayong linggo. Gemini. Ayan, may umangat. Okay na to. May ilang cards na umangat. Medyo madami sila, pero hindi natin ito pipigilan. Okay. Ang dami. Nag-struggle na si Moonshot. Okay. Ang higit kasi yung deck na ginagamit natin. Sige, ang dami nito. The Six of Pentacles ay narito. 6, 7 of Wands. The Two of Swords, reverse. The Page of Cups. The Devil. This one is in reverse. Hindi naman po yan kailangan katakutan. Nag-balance na naman tayo dito. 50-50, the High Priestess. So, kaliwanagan at kadiliman ito. The Queen of Swords and the Ten of Cups. Okay. Gemini. So, unahin ko yung ilang, ito guys, kaya marahil medyo maraming umangat. Just only take po what resonates sa inyong situation ngayon, kung saan kayo nagbibigay ng DN or nagka-highlight ang inyong buhay. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign sa realidad, magkakaiba pa rin tayo ng hinaharap sa araw-araw. Pero, 2, 7 of Wands, 2 of Swords, Page of Cups. So, maaring for some of you, meron ditong decision or pag-action na gustong gawin, pero somehow parang merong struggle kung ano yung gusto nyo piliin or kung ano yung gustong unahin. Meron ditong parang relationship or partnership na magaganap this week. Tayo po ay weekly horoscope gabay. So kung hindi pa klaro sa'yo sa ngayon ang mga bagay-bagay, tayo po ay weekly Gemini. Then, maiwan ko na hindi ito yung best time para or best week para mag-iwan kayo ng final, especially if this is something major, or big decision. Lalo pa kung meron ditong involved na kahit simpleng enerhiya, still, kung hindi kayo sigurado at hindi pa kayo buo, at alam nyo hindi pa, kumbaga nakikita yung buong details, or buong detalye ng larawan, then, hinay lang, huwag magpabigla-bigla. Huwag pasugod, okay? Pag-aaralan, ipoproseso muna sa inyong mga isipan ang mga bagay-bagay. Kasi parang dito yung pag-init din sa inyo Gusto nyo ilabas yung inyong mga creativity, yung diskarte sa sitwasyon na ito. If ever mag-apply lamang po yun. Kasi the devil rin, this one is in reverse. So meaning to say, kaya sabi ko wag magpapabigla-bigla. Baka masobrahan kayo for some nung excitement. Kasi di ba kapag merong something decision, it could be an yes offer, could be a new possession, or merong potential kung saan sabi ko nga po, mabibigyan ka ng pagkakataon para maipakita yung iyong kakayanan. But at the same time, hindi magiging okay ito. Isa lang tong maaring reminder, paalala, na huwag kayong magpabigla-bigla lang. Okay? Pag-aaralan, uusisain, magtanong, walang masamang magtanong. Kasi may pagkasobra tayong nakikita dito. Or either, pagkasobra or pagkakulang. Meron kayong hindi makita or meron kayong makalimutan. Ganon. Okay? Other messages this week.
Especially kung parang merong struggle dito sa unang aking na-mention about decisions or pag-actions. Kasi umangat sektor ng relasyon dito naman, pamilya. Or kung nasa ng inyong mga puso, Gemini, maybe isang indikasyon ito na maaaring umangat ang inyong mga emosyon din this week. Yes, kasi maaring makatulong sila somehow kung paano nyo iproseso itong kakaharapin nyo ngayong linggo. Maaring sila yung suporta, okay? Yung pwedeng nandyan sa pagbuo mo ng desisyon na ito or pag-aksyon, sila yung nandyan para sa'yo. Kaya naman, maaring pinapahintulutan ka rin dito na maging bukas sa ilang pwedeng suggestions or opinions ng ilang taong mahal mo. Okay? Sa higit na praktikal ngayong linggo, may kasiyahan sa pamilya. Kahit sa simpleng lang ito, gathering, simpleng salo-salo. Pero meron ka ditong magagawa. Meron pag-angat talaga ng aksyon or decision sa inyo this week. Kung saan nanaisin yung bigyan ng protection palalo. Ang connection na ito, relasyon. So parang ang daming ganap, Guys, just only take what resonate. Lang din, give yourself a break lang din. Kasi parang ang daming tumatakbo sa inyong isipan. Ang daming gusto nyong pagbigyan at proteksyonan. 6 of Pentacles, 7 of Wands. Hinay lang. Iwas sa pressure. Huwag kayong ma-overwhelm. Take everything one step, one day at a time. Ngayong linggo para sa inyo, Gemini. Hello Libra, ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot Scope from November 27 to December 3, 2023. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra, anong maiwan natin para sa kanila? Message para sa, ayan, agad-agad. Libra. Okay. Kanina pa yung 7 of Wands, kahit sa ilang Q&A natin, lumalabas siya. Umaangat yung protection. Sige, add pa tayo ng ilang messages for Libra. Ayan, may umaangat. Okay. 7 of Wands, 6 of Cups, the 9 of Wands reverse, and the 3 of Wands reverse. So, Libra, ngayong linggo, meron lang ilang glitches or ilang delays, kabagalan kang maramdaman, or merong halimbawa, hindi mo ito aasahan, merong struggle, to be honest, pagdating sa transportation, travel, sa higit na praktikal, kahit sa simpleng lakad lang ito, na parang merong unexpected ganap sa part na yan. At dito, paangatin mo raw, yung iyong pamamaraan, kung paano mo panghahawakan ng sitwasyon, nang hindi ka nag-react ng alam mo yon, hindi nag-iinit ang iyong ulo, nananatili yung balance and yung protection sa gusto mong pagtibayin. So, yung pinaka-message din, chill lang, kalma, habaan ng pasensya. Kasi parang meron ditong ilang gusto kang patunguhan. Sabi ko nga, yung protection sa relasyon man o trabaho, merong ilang plano sa part na yan, may travel, meron kang gustong makita, but at the same time, kaakibat nito yung test or ilang pagsusulit na hindi posibleng mapanghawakan, okay? Pero syempre aking ulit, reminder tayo guys, na ang tanging maiwan lamang po every time ng mga baraha yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon, okay? Pero yung pinaka-resulta po, o yung outcome, at the end of the day, wala sa mga umaangat dito na cards. Sa huli, everything's still up to you. So, nasa sa inyo kung paano nyo ito panghawakan. Again, maaring ilang glitches lang naman ito na ayaw nating mapunta sa tension or even conflict sa ilang tao sa inyong paligid. Kung makaramdam at mag-apply para sa inyo yung delays or parang hindi umayon sa isang sitwasyon ngayong linggo, tayo po ay weekly kapalaran, yung kagustuhan yung makita, kalma, okay? Merong dahilan ng lahat. Parang huhubugin kayo ngayong linggo yung inyong mga karakter kung paano nyo panghahawakan ng mga ganap. Pagkatiwalaan nyo lang yung mga sarili na magagampanan at mapanghahawakan ito. Okay? At
ano lang din, huwag rin matakot. Hindi dahil sa nag-iingat kayo, kasi nga sinabihan kayo ni Moonchild na maging kalma, ay baka hindi na kayo sumubok o hindi na kayo tumuloy. Ano lang din, take new chances pa rin. Nang sinasamahan nyo ito ng pag-aaral kung kinakailangan. Steady lang. Kalma. Pakiramdaman nyo rin itong ilang tao sa inyong paligid. Kung ano man yung direksyon na gusto nyong puntahan, or sa mas practical, kahit sa simpleng traffic lang ito na pwede nyong maramdaman sa daan na very normal sa Pilipinas, ano lang, sabay lang, compromise din. Pakiramdaman ng ilang tao sa inyong paligid. Kasi lahat naman kayo, especially kung isa lang naman yung hangarin ng bawat isa, at yun yung makatungo kayo doon sa resulta or doon sa lugar na gusto nyong makita. Then, sabay lang, pag-unawa, ang paangatin nyo ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hello Aquarius, ito na po ang inyong reading for this week. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from November 27 to December 3, 2023. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Para sa mga Aquarius ngayong linggo, message. Aquarius, anong ganap natin para sa mga Aquarius this week? Aquarius. Aquarius. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, meron ng bumagsak. Ayan. Aquarius. Okay, ayan. So, the Tower. This one is in reverse. The Six of Pentacles. Reverse. 6 and 9 of Pentacles reverse. And the 3 of Cups. So, I know lahat sila reversal coins. Yung umangat, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po yung kalakip na mensahe. So, kanina ko ba na-mention yun? This week, expect the unexpected sa inyong life, Aquarius, na maaaring may kaugnayan sa pera, unang-una na. Or kung meron kayong community, teammates, trabaho, kaibigan, may ilang unexpected ganap dyan. Hindi naman kailangan itong unexpected ay something hindi na okay or nega. Maaring kahit sa simpleng pag-iba lang ng halimbawa, merong naiba ang schedule or working schedule nyo. So, yung pinaka-advice na una kong nakikita rito, adjustments. Okay, adjustments are required para sa inyo ngayong linggo. So, stay adaptable and flexible sa mga ganap at maging ready rin sa ilang unexpected na ito kung saan kailangan yung sumabay or makisama, or meron kayong i-consider. Okay? Na ino mapangahawakan nyo naman. Huwag lang nating bibigyan ng control ang mga bagay-bagay. Lahat ay merong dahilan. Okay? Yun lang yung isipin natin. Kahit pa taliwas ito doon sa, of course, doon sa inaasahan. Pero, 3 of Cups. This one is in reverse. 9 of Pentacles. So, maaring may pag-angat ng inyong mga social sector. Sabi ko nga, when it comes to your workmates, teammates, or ilang kaibigan nito, maaaring merong connection or reconnection, meron kayong party invites na matanggap, or kahit sa simpleng gathering lang ito, get together, ganun, kung saan ay magsasama-sama kayo. Kung hindi man connection ito sa ilang bago, kasi 9 of Pentacles ay narito, meaning merong something bago rin na bubunga or uusbong aangat ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Okay, guys? Just only take what resonate po. Pero, 6 of Pentacles, the Tower. Maaaring, if this is about money, so yun pa rin, adjustments. Wala namang ibabato sa inyo yung universe na hindi nyo mapapanghawakan eh. Andito pa rin, fully control nyo pa rin ang mga bagay-bagay. Actually, meron ngang bunga eh. Maaaring, yes, sa ilang unang araw ito, marahil for some of you, parang hindi magugustuhan yung ilang pagbabago or parang ganap na hindi nyo asahan. But at the same time, makikita nyo agad yung reason. Parang masasabi nyo na lang na, kaya pala ganito. Kaya pala ganon. Ito pala yung dahilan. So, sabay lang din. Okay? Yun lang din naman yung ating magagawa. Ang patuloy na sumabay at yung presence nyo. Paangatin nyo rin ngayong linggo, yung kayo. Kahit pa, syempre, if ever mag-apply itong ilang hindi nyo aasahan ngayong linggo, huwag kayong magpatinag doon. Show up pa rin.
i-showcase nyo pa rin sa showtime yung kayo, yung inyong mga kakayanan. Dahil meron kayong power para pakontrolin, aangat yung inyong kakayanan na panghawakan ng mga sitwasyon. Kaano man parang taliwas ito sa asahan nyo ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hello Taurus, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran tarot scope. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Taurus, ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa kanila? Message para sa mga Taurus. Anong maiwan natin? Ayan, may pumabagsak. Taurus. This week, para sa mga taong makapakinig nito, Taurus. Ayan, may aeroplano or helicopter. Pasensya na po sa ilang ingay. Tayo ngayon ay daytime na. Merong ilang kumpol dito na bumagsak. The Two of Pentacles ay narito. Wait, 2 and 4 of Wands. The Justice card, this one is in reverse. Medyo marami, hindi natin ito pipigilan. The Page of Swords. The Star is in reverse. The 9 of Swords. And the 2 of Swords. Reverse. 2 and 2. So, when it comes to your income, your budget, your wealth, merong pag-highlight sa part na yan ngayong week. Kumbaga, financial matters. Meron kayong parang i-review or maybe isang message ito na pag-aaralan ng ilang bagay-bagay, yung inyong magastusin or pinapriority. Parang, di ba sa realidad po, andito yung ilang isipin talaga, Pero, sa tuloy lang, katabi-katabi niya yung 4 of Wands eh. And this signals celebration. Ayan, parang, naririnig. Ganito yung mga palay, may naririnig, kumukulo na naman ata ang siya ni Moonshot. Pasensya na po. Pero naka-live pa rin tayo sa ating Facebook. Walang mekos-mekos, pero Taurus, yung nakikita nyong selebrasyon na ito, kahit hindi nyo pa season ngayon, maaaring merong ganap sa pamilya na aangat ang selebrasyon sa inyo. Meron kayong something event, party na pupuntahan this week, kung saan, ito sa Taurus, very generous kayo eh. Hindi nyo pa man ito ma-realize, gusto nyo meron kayong mapagbigyan. Kahit na minsan, kayo mismo sa inyong mga sarili ay kinukulang, pero nauuna yung priority. So, balance lang din, sa mga ganito pagkakataon, if ever saan man mag-highlight ang naiiwan yung Moonchild, Justice card is in reverse. Paangatin nyo yung balance. Oo nga, nakapag-share kayo, nakapag-bigay, napaangat yung mga bagay-bagay, yung balance dito. Pero paano naman kayo? Baka kayo itong nawala naman, di ba? So, lang din, yung investment, kahit sa simpleng enerhiya ito, pag-aaralan, invest your energy wisely. Kumbaga, naalala ko yung binasahan ko, isang Taurus, parang ito, gentong-gento. Magsiset din kayo ng limitations. Okay, guys? Hindi kailangan yes ng yes sa lahat ng bagay. Pero kasi nga umaangat yung sense of service, sense of giving sa inyo, yung purpose nyo, yung responsibility, na kailangan meron kayong maibigay. Kahit pa kayo, ay namang problema rin. You have to listen to your, your body, spirit, and emotions, Taurus. The 9 of Swords kasi ay narito, the Star. Sabi nga nila, paano tayo makakapag-iwan ng serbisyo na ito na gusto nating maibigay sa ibang tao kung sa ating mismong sarili ay kinukulang pala tayo. So, syempre guys, it could be physically, mentally rin, emotionally, or even financially. This is a general message, just only take what resonates. Alalahanin yung balance. Limits. Mag-set rin ng boundaries. Kasi mababait kayo eh. Parang nahihiya. Kayo pa yung nahihiya. Halimbawa, may pagkakautang sa inyo. Kayo pa yung nahihiyang magsabi na, oy, bayaran mo na ako. Ganon. So, yun lang. So, sabi ko nga kanina may celebration, magbigay ka sa paraan na meron ka pa rin na ititira sa iyong sarili. Okay? Paangatin mo yung balance. Yung justice na deserve mo.
Okay? Or kung meron man kayong something problema, or kahit simpleng tensyon na maramdaman when it comes to your money, finances tayo walang imposible. Ito, yung mga sabi ko family or even your friendship or ilang taong malapit sa iyong puso, meron at meron ditong suporta. Meron at meron makakatulong para sa iyo. Minsan, you just have to ask. Mag-approach lang din. Lalo pa kung napag-iiwanan kayo ng pag-iisip at pag-aalala. Walang masamang magtanong or lumapit sa ilang taong malapit sa iyong puso. Meron at meron suporta para sa inyo ngayong linggo. Taurus. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading and let's start. Para sa bagong linggong ito, kulang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. I know, naka-live pa rin tayo sa ating, dito, sa page natin, sa ating Facebook. Maring hindi nyo guys makita ang baraha, pero later, i-upload po natin to ulit. Pwede nyong balikan para makita nyo yung pag-shuffle natin. Kasi struggle kapag kinaharap-harap ko sila. Bilang sumasagot rin tayo ng Q&A. Ito na nga po. Dami sinasabi ni Moonchild. Virgo. This week, anong maiwan natin sa mga taong maring makapakinig nito? Virgo, message. Ayan, agad-agad. Virgo. Ayan. Mayroong cards, the Page of Pentacles reverse, the Moon, the King. Ang liit kasi ng deck natin. Sinisi yung deck, pinakamaliit natin tong deck of cards. I know hindi nyo nakikita, the 10 of Pentacles. Pero later, upload natin to. Panoorin nyo na lang po ulit. Inutusan. Pwede nyo panoorin to ulit, guys. Pero yung boses lang muna ni Moonchild ang inyong maririnig. Virgo ngayong linggo. Okay, angat yung emotions. May pag-angat ng emosyon. The Moon ay narito. May pagkamalalim ang linggong ito. Na maring may kaugnayan sa unang-una na dyan. Pera. Okay? Kapareha. At pamilya. Or ilang trabaho. Actually, ito na lahat. Just only take what resonate kung saan po kayo higit na o saan higit mag-a-apply ang inyong sitwasyon. Hindi natin kailangan ipilit ang bawat nakikita natin sa cards, sa inyong sitwasyon, okay? Pero yung emotion, medyo may bigat. Okay, hindi ko ito tatamisan. Maring meron lang kayo at one point this week, tayo po yung weekly. Kahit sa simpleng tension lang ito na maramdaman sa trabaho man o kapareha at usaping pera. Okay. Parang minsan wala namang perfect na relationship, couples in a relationship, married, maaaring at one point, meron kayong hindi pagkasabayan o hindi kayo magkasabay, hindi kayo magkaunawaan sa isang punto na may kaugnayan sa pera or sa isang hangarin nyo this week. Kasi sa reality, magkakaiba. Kahit na couple na kayo, meron at meron pa rin difference, pero sa ganitong pagkakataon, bilang sa'yo na ito umangat, pinaka-umangat, yung emotions mo, alalayan, Virgo, maaaring maging extra sensitive ang ilan sa inyo mula sa kahit simpleng komento or opinion na pwedeng marinig sa mga partner nyo. It could be partner rin in business or matatawag yung partner in crime kung single kayo. Pag-unawa lang din. Pangatin nyo yung pag-unawa. Kasi maaaring meron lang ditong kahit miscommunications or hindi nyo makasabay or masabayan ang isa't isa. May ilang bigat, pagdating sa work, sa higit na practical, meron kayong extra duty, or may mag-overwork, or may overtime ngayong linggo, parang higit kayong kakailanganin sa work. Or talagang aangat itong ilang responsibility na ito. Pero, napakaganda naman. 10 and 10, guys. Meron at meron kayong makakompleto. May pag-angat ng inyong imahe, especially your public image. Angat yung mga reputation nyo. Positive potential and possibilities ang umaangat. Kahit na, at one point this week, kaakibat nito yung ilang emosyon. Maaring mag-reflect yun sa family or personal na relasyon. But, at the same time, nag-balance naman. Pagdating sa inyong mga buhay karera, may something positive dyan. Merong hindi posibleng ma-impress or maging inspirasyon kayo this week ng ilang
colleagues, ilang katrabaho, or even your boss, someone na nakatataas. Hindi imposible na merong ma-impress sa kakayanan yung mag-balance or magtrabaho kung paano yung galawan nyo. Nakikita yan, okay? Hindi yan nababaliwala. Adyan, Virgo. May magandang posibilidad sa inyo ngayong linggo. I-claim na po natin yan. Magandang possibility pagdating sa inyong buhay karera. At akin yung ulitin, kahit pa merong tensyon sa usaping pera, mapanghawakan kasi ito, meron kayong something bunga. Wala dito sa ilang pinaghihirapan mo. Patuloy mong pinaghihirapan, Virgo. Hindi yan nababaliwala. I-claim na po natin na matatanggap mo yan. Yung recognition, a reward, a bonus, ayan. Sabi ko nga po, magandang potensyal sa buhay karera ngayong linggo para sa inyo, Virgo. Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot Scope. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Anong iiwan natin para sa mga Capricorn this week? Para sa mga taong makakapakinig nito, message Capricorn. Ayan. Agad-agad, merong ayan. Capricorn. Para sa mga Capricorn, message natin para sa kanila. Okay. So, medyo marami sila. Ito lang kunin natin yung ilang. Uy, 4 of Cups, 4 of Wands, 4 and 4. Both are in reverse. Knight of Cups, the 5 of Pentacles, the 7 of Wands na kanina pa umaangat, the Temperance card, ang dami. The 6 of Pentacles, 6, 6, 4, and 4. So, kung aking i-relate yan sa astrology, yung ilang nakita kong unas, 4 and 4, 6 and 6, may pag-highlight pagdating sa usaping pamilya. At sa inyong daily work routine, trabaho, gayon din pagdating sa inyong mga kalusugan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero meron ditong ilang importance na pwede kayong higit na maglaan ng focus and attention this week. Gusto nyo lang, of course, maging balanse ang mga bagay-bagay. Temperance ay narito. Paangatin nyo talaga yung balance nang hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Again, sa pamilya, meron kayong ibabalance dyan or merong something kayong pinaghahandaan ngayon pa lang. Kung meron kayong piniprepare. Ito na nga, dito na tayo, holiday or Christmas season. Kahit sa simpleng pagpaplano lang ito or ideya, syempre gusto nyo maging masaya. Gusto nyo maging meaningful ang mga bagay-bagay ngayong Kapaskuhan. At tayo po kasi weekly lang. Weekly tarot scope. So kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito or ideya na angat sa inyo, kung saan paangatin nyo ng higit yung balance sa part na yan. Meron kayong paghahandaan, bibigyan ng proteksyon. Kanina pa ang 7 of Wands. So, balik tayo about your, eto nga, sabi ko, about your, kasi 6 of Pentacles, parang 6 and 5, parang both are in reverse. Talagang andito yung priority na makapagbigay. Lalo pa kung meron naman kayo, kahit paano, lumalaban, nailalaban, nairaraos ang buhay. Gusto nyo umaangat yung sense of responsibility para sa mga Capricorn na makapag-share. Maaaring ang ilan, why I'm getting a message na nag-iimpok na ng mga regalong ito para sa mga mahal sa buhay. Baka naman. May isama si Moonchild, char. Hindi. Pero dito yung pagbibigay. Or pagbibigayan. Pero sana, Capricorn, sabi ko nga, when it comes to your health, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Sana, kung nabibigyan nyo ng prioridad ang ilang taong ito sa inyong paligid, sana kayo rin, pagdating sa inyong mga sarili, kasi importante rin kayo. Paano nga naman natin matutugunan itong responsibilidad na ito sa ibang tao, sa ating mga mahal sa buhay, kung kayo mismo ay hindi nyo nabibigyan ng opportunity. Magpahinga rin. Mag-relax. Okay? Bigyan ng prioridad. Yung inyong kalusugan, yung health. Physically, mentally, emotionally. Okay? Magpaganda, magpaspa, magpasalon. Ganun. Deserve na deserve nyo yan. Especially kung kayo tong laging present. Mula dito sa ilang celebration ng inyong pamilya, kaibigan. Parang andyan yung balance umaangat sa inyo. Kayo yung taga-resolve ng ilang situation. So, definitely deserve nyo rin
yung something na maibibigay nyo naman sa inyong mga sarili. Meron ditong pagkaklaro rin, the Temperance card, merong aangat na katotohanan, merong higit na pagbibigay din din, sabi ko nga sa proteksyon. Patuloy yung bibigyan ng proteksyon. Itong aking ilang na mention, pamilya, pera, at sana, sabi ko nga, yung kayo rin, yung kayo naman. Ngayong linggo, para sa inyo, Capricorn. Hello, hello, hello. Hi Aries, ito na po ang inyong reading for this week. Okay, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aries ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. Aries this week, para sa mga taong makakapakinig nito, para sa mga Aries, ayan, may bumagsak na, may umaangat. Ayan. Okay, so, 4 cards spread tayo. The High Priestess, this one is in reverse. The Six of Swords reverse, King of Swords, and the Queen of Wands. Okay. Six of Swords. Meron kayong susubukan ulit. Susubukan ulit na kahit simpleng pagpaplano ito guys, weekly lang tayo kasi. Weekly kapalaran horoscope. Susubukan na gawain, kagustuhan, plano mula sa nakalipas na hindi nyo natugunan, or susubukan ulit na relasyon, posisyon, lahat na. Tayo ay general message. Kayo na bahala kung saan higit nag-highlight ngayon ng inyong buhay. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Aries, napakalawak ng astrolohiya. So, just only take what resonate po. Pero susubok at susubok kayo guys. Mula dito sa ilang pagsubok ng buhay. And this time, the High Priestess is reverse. Wala na kayong pake. Hindi sa, hindi na i-consider ang feelings ng ibang tao or situation, possession. Pero this time, ano pa man ang komento, opinion ang marinig nyo, or maging taliwas man ito sa tradisyon, susubukan nyo na ito. Gagawin nyo na ito. Or maybe this is a sign for some of you na walang imposible this week for you guys. Pangatin nyo yung pagiging wise nyo. Pagiging matalino, madiskarte in life. Huwag nyo pagdudahan ng inyong mga kakayanan dahil meron kayo niyan. Okay? Pero syempre, paano man itong gagawin nyo, nararapat na ito ay nasa wasto. Nang hindi kayo nakakasakit ng ibang feelings. Kasi nga, baka hindi ito yung, kumbaga hindi na kayo ganun ka-conservative. Or aangat talaga yung fire in you, Aries, this week. Na kahit ano pa man, meron mang ilang balakid, meron mang masabi ang kaibigan, pamilya, katrabaho, gagawin nyo na. Pupuntahan nyo na. Mamahalin nyo na yung mga gusto nyong tugunan. O yung mga hangarin nyo this week. Ano lang din, maging aware lang din kayo doon sa pag-aksyon na ito guys, nang hindi kayo nagmamadali. As an Aries, may tendency, kasi parang kayo yung mga simula eh. You're the first sign in the zodiac. And dyan, may tendency madalas na pabigla-bigla ang ilang Aries. Lalo pa kung andito yung excitement or andito yung anger, minsan, hindi naman galit na, no? Kumbaga yung motivation with Queen of Wands na ay gagawin ko to. Walang kami-kami, bahala ka sa buhay mo. Pero, sana, nasa wasto, as I've mentioned, nang hindi kayo, kahit kasi minsan, hindi naman natin intensyon na makasakit ng ibang tao, di ba? Pero hindi natin alam, meron pala tayong nasasagasaan. So, take it easy, isa-isa lang, huwag kayong magmadali. Be careful, maging aware din kayo sa ilang bagay sa inyong paligid. Okay? O, ano din dito, umaangat din po yung communication, or kung paano nyo dinadala ang isang sitwasyon. Communicate clearly sa inyong sa inyong intensyon ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hi, Leo! Ito na po ang inyong reading for this week. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, may sahing gabay lamang po. Okay, Leo, ano maiwan natin para sa mga Leo ngayong linggo? Message? Leo. Ayan, agad-agad. Anong mensahe ang maiwan natin para sa mga Leo this week? Okay, may umaangat dito. Sige, add pa tayo ng ilang cards. Guys, no worries. Ayan, si Miss Jennifer Tuazo na isang Leo.
Mamaya po i-upload pa rin natin to para sa mga, alam ko hindi nyo nakikita yung baraha. No worries, mamaya po makikita nyo. Kasi nire-record rin po natin para sa ilan na hindi nakaantabi ngayon sa pa-live natin. Okay, so may ilang cards. 10 na napakaganda. 10 and 9 of Pentacles. Ang ganda niyan. The Devil is in reverse. Yan, yung hindi dapat katakutan. Meron lang pong kalakip na mensahe. The Devil is in reverse. So, parang sabi ko, ang ganda na, no? Ano lang to? Unahin ko na sa usaping pera para sa inyo, Leo. This week, lagi nyo lang pong aalalahanan yung tamang responsibility when it comes to money, kung paano nyo ito pinanghawakan. The Devil, meaning, meron ditong pagkasobra. Pero this one is in reverse. At parang kinlarify tayo, katapat na katapat ang 10 of Pentacles. Meaning, this is something na mapanghahawakan. Mas wise ka na when it comes to your money. This is the best time, best week na pag-aralan. Pag nilay-nilayan ang iyong sektor ng pinansyal. Especially kung, guys, this is something positive kasi may pagkasobra rin. So, maling merong positive. I feel na dito merong outcome. Guys, I know na mention ko na hindi nababase sa kahit yung outcome, yung resulta. At the end of the day, everything's still up to you, Leo. Pero, i-claim na natin na merong something positive. May pag-overflow ng income. Merong papasok. Merong magandang pasok ang pera this week. Kaya naman, pinaalalahan ka ng cards na alalayan ng sarili na hindi ka nasusobrahan. Baka ipag-shopping natin ito. Huwag naman ganun. Parang message din kay Moonshell dito, bilang tayo po ay, I have my Leo ascendant. Pero, ayun lang. Ano yun, Moonshell? Alalayan sa part na napapanatili mo yung balance. So, prioritization then is the key. Halimbawa, ano lang to? Your likes, wants versus your needs. Ayan, syempre pa, uunahin mo yung iyong kagustuhan. Charot. yung mga pangangailangan. Yung kailangan mong unahin muna. Okay? Especially for Leos na andito na, meron ng sariling pamilya or may kapareha, merong partnership, merong i-consider na dito. Siyempre pa, unahin mo yung kailangan talaga. At hindi mo na pagbibigyan ng iyong sarili, pero for now, tayo po ay weekly, maring kailangan marinig na ipagsasantabi mo muna yung iyong personal na kagustuhan para sa mas mahalaga. Okay? Yun na, ang ganda. Merong something bunga this week. Or merong, kung hindi man sa realidad, tayo po ay magkakaiba pa rin ng posisyon, sitwasyon, pero may improvement. Mas makikitaan nyo ng improvement kung ikukumpara nyo, especially yung galawan ng money, ng inyong money sector nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon. So, ayun nga, isang message na alalayan ang sarili. Or best time na mag-reflect when it comes to your finances. Other messages, bilang nag-focus tayo doon. When it comes to your relationship, Ace of Cups. The Devil. I feel na meron dito something tension na tension in a way. Nandito pa rin naman yung fire. Andito pa rin yung pag-inat sa inyong connection. Kahit pa single ka, actually, kung magiging open kasi lang possibility, walang imposible na may pag-angat ng tension na ito. Yung spark, kumbaga. On the positive side, i-claim natin ito na magiging maayos rin ang connection. Kahit pa, wala namang perfect relationship, meron kayong hindi pagkasunduan, or merong naiinap sa inyo, or merong sumasakit ang ulo, kasi fire The Queen of Wands. Andito yung inspiration, but at the same time, yung tension with the Devil. Okay, so, parang meron tong solusyon, or mariresolusyonan nyo ito. Bilang ang ganda ng ilang unang mensahe na iwan natin. Especially kung itong tension na pwedeng maramdaman sa relasyon, or partnership in business ito, or partner in crime na matatawag kung kayo single. Especially kung merong, yung tension na ito ay may involved na pera, then ito na nga, may solusyon, mapangahawakan. Anumang pwede nyong maramdaman, nakakaiba na tension sa inyong connection ngayong linggo para sa inyo, Leo. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Sagittarius, anong maiwan natin para sa kanila this week? Sa mga taong maaaring makapakinig nito, message
Sagittarius. Sagittarius this week. Sagittarius, ano may iwan natin para sa kanila? Ayan, may umaangat. At ayan, ang dami. Pero yung pinaka-waste lang bilang ang dami po nito. Justice card ay narito. The Queen of Wands, kung ano man yung babagsak. Ayan. Sabi ni Miss Carmelita Legaspi, andito pa kami. Salamat po. Ayan, naka-live pa rin po pala tayo ngayon sa ating white tea. Okay, Justice, Queen of Wands, the Two of Pentacles, the Knight of Wands reverse, Judgment, Justice and Judgment, the Hierophant. Okay. So, Sagittarius, parang meron dito kang papaangatin or meron talagang kusang aangat na pagkaklaro sa'yo. Kung saan makikita mo na ang katotohanan, ang kaliwanagan ngayong linggo. At dito, hindi posible na meron kang desisyon. Actually, this could be something major or huge decision. The Hierophant ay narito. Dito, follow your heart. Susundin ang puso. Ito, kasi parang medyo may pagka-extreme this week ang Sagittarius. Okay, ayan. Tayo po ay nalobat na. Itutuloy natin ito dito sa Sagittarius sa aking CP. Naway okay lang ang quality. So, dito hindi ko ito tatamisan. Pero guys, at the end of the day, ano man ang pwede nyong maramdaman, yung decision na ito, o yung katotohanan na umangat, balita, impormasyon, o kahit simpleng realizations sa inyong isipan. Kasi parang meron kayong mapagtatanto meron kayong may isip, merong aangat na something. Sa huli, gaano naman to kahirap, gaano man ito parang ka-struggle pang hawakan. Sabi ko nga po, susundin nyo lang yung inyong mga puso. Trust your instinct, follow your heart, the Hierophant. Kung saan naayon, hindi lang yung pakiramdam nyo, pero yung wasto, pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, yung mas may pagkaklaro, again, may kaliwanagan. Eto, magiging diretso kung meron man kayong tapusin na relasyon, posisyon, para kasing meron dito kayong ihahanay. Doon sa higit na balance, justice, the Two of Pentacles, pipiliin nyo na ngayon kung saan kayo higit na maglalaan ng higit na enerhiya, ng priority. At ulitin ko, tanging kayo lamang po higit na makapagsasabi dito. Kung saan kayo talaga lulugar. Pero sa huli, at the end of the day, as I've mentioned, yan ay para sa inyo ring higit na ikabubuti. Andiyan na yung higit na purpose nyo. Iwasan na, talikuran na, lalo pa kung alam nyo na hindi na nag-aambag, hindi na nagsaserve ng purpose sa inyong buhay. Kahit simpleng tensyon, negativity, negative people, yun ang iiwasan. At ihahanay nyo na ang inyong sarili sa mas balance. Minsan, totoo naman din, we cannot please everyone. Dito, ibigay nyo na, o talagang kusang aangat yung hustisya na deserve nyo. The Justice card ay narito. May katotohanan talaga. May something kayong matatanggap. At ito, maaaring merong mag-close na chapter. The Judgment card ay narito. Kasi nga po, meron ng kalinawagan sa'yo. Or maybe, etong pag-angat nito, sabi ko nga po, kahit sa sariling pakiramdam, pahintulutan mo na itong magsara sa iyong isipan or sa iyong puso. Dahil, hindi na to nakakatulong for you. Maghigit ka ng magtutuon ng atensyon sa iyong mahal sa buhay. Sa iyong inspirasyon, the Queen of Wands. Sa lugar, posisyon, relasyon, kung saan ka higit na magiging masaya. At hindi mababalutan ng pagiging nega. Okay? Okay. So, andito pa rin, as a Sagi, parang, andito pa rin yung pag-explore, kahit sa inyong mga sariling isipan, hindi man physical pag-explore ito, or pag-travel, dahil sa reality, ang busy. The Two of Pentacles ay narito, parang ang dami nyo pa rin gawain, obligasyon na kinakaharap, or kaharapin ngayong linggo, na gusto nyo mang tugunan, ang mga personal na hangarin, minsan, hindi na pagbibigyan, dahil, sa ilang obligasyon na ito, pero,
of course, yun din, prioritization is the key for you guys. Kasi, between ano lang ito work and home. Other messages na to, just only take what resonate po. Ano tayo ay general message. Parang merong, sana hindi naman conflict. Na sa akin hindi, maring sana naman, hindi to something conflict. Kahit sa simpleng tensyon. Dahil parang hirap i-balance ng mga bagay-bagay. Ipagsantabi na lang muna yung mga personal na hangarin. Halimbawa, about travel, as I've mentioned. Or kung meron kayong gustong puntahan, pag-aralan, o sisain. Kasi ang mga Sagittarius, very broad yan. Ang lawak niyong mag-isip. Ang dami niyong gustong gawin. So, isa-isa lang. Okay, kung meron kayong kailangan pagtuunan sa pamilya, tahanan, doon na lang muna. Or kung saan lugar, alam nyo kailangan higit na mag-iwan ng pagpapahalaga. Isa-isa lang. At makakarating din kayo sa tamang justice, tamang balance na deserve nyo. Ngayong linggo, para sa inyo, Sagittarius.